We need to carry the light. Kumbaga, mahalaga sa tabing dagat yung lighthouse. Nakita na yung lighthouse sa Lubo. Meron diyang lighthouse and ang purpose niyan ay tuwing gabi ay magbigay ng babala sa mga barko na naglalayag na huwag masyadong didikit. Kasi pagka may lighthouse, yan ay warning sa mga tripulante o kaya ay kapitan ng barko na don't come near sapagkat dito ay maraming mga reef or maraming mga bato na pwedeng mapakaskas ang inyong mga barko at kayo ay lumubog. So tayo ay ganun din dapat. We need to be the light of the world na nagwa-warning sa tao na may galit ang Diyos na paparating. Umiwas ka dapat dito or else you will be shipwrecked ang iyong buhay. So ngayon pong umaga, tayo po tumayo muna uli at tayo po magbabasa ng talata. Salamat sa mga bisita po natin na naririto, nakasama natin sa pananambahan. Amen. So salamat po sa inyo, especially din sa mga members na nakarating. Jude, sa aklat ni Judas. Okay? May aklat pala si Judas sa Bible. Yes po. Ito yung Jude na kapatid ni Jesus Christ. Hindi ito si Judas Iscariote. Sa Bible ay may 8 o 6 na Judas na binanggit. So huwag kayong basta magkukonklud na, si Judas ito yung nagbigte at nagkanulo. No. Ito si Jude na kapatid sa tatay ni, kapatid niya in the flesh. Jude 1:23. Kasi yan ay isa lang chapter. At babagtasin natin ang buong chapter na yan. Ngayon pong umaga. So ating nakita na, verse 23, sa English and then sa Tagalog. English, ready, read. And others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment spotted by the flesh. Sa Tagalog, at ang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kaputan, pati ng damit na nadungisan ng laman. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita, tayo po ay manalangin. Lord, good morning pong muli. Salamat muli sa salita nyo na aming nabasa at pag-aaralan. Kayo po ang patuloy naming dinadalanginan na sa buwan nga pong ito na ine-emphasize muli ang pag-ngaral ng iyong salita. Kami po ay patuloy niyong bigyan ng puso na nagmamahal sa mga tao. The best way to overcome fear of men ay to love them because there is no fear in love. Kaya teach us, Lord, na maging mapagmahal sa mga tao upang magkaroon kami ng sympathy and empathy sa kanilang kalagayan na sila nga po ay napapahamak. Aming dalangin na kayo po ang gagabay sa buong iglesia sapagkat kaya mo nilikha ang church ay hindi lang para kami ay magtagpo-tagpo dito tuwing Linggo and Wednesday. Nilikha mo talaga kami, Panginoon, para ibahagi ka ang iyong anak sa iba pang mga tao. Samahan niyo kami sa pag-aaral namin ngayong pong umaga. Holy Spirit, be with us in the name of Jesus. Amen. Sitting down. Ang ating pong topic this morning is about pulling them out of the fire. Okay? Pulling them out of the fire. Bago tayo magsimula, meron akong may papakita sa inyo isang maigsing clip ng isang aksidente. Sige. Panoorin natin saglit. Yan ay nangyari po sa Minnesota, USA. Isang matandang driver ang nawala sa linya. Bumangga po siya sa poste ng ilaw. Lumingas bigla yung kanyang sasakyan. And yan ay sa dashcam ng isang sasakyan. Makikita natin diyan po yung, alam niyo parang sa movie, na yan yung totoong buhay. Look at the effort of the people. Iyon, nakuha nila yung matanda bago tuloy ang nag-engulf. Alam nyo, yan ang kalagayan ng tao talaga ngayon. Kung paanong ating nakita sa video na yan, na kita nyo yung effort ng mga Good Samaritan, ng mga taong dumating, just to help that one man
to pull him out of the fire. Alam niyo po, sa soul winning, dapat yun yung ating nakikita sa tao. Na ang tao without Christ, yan ay asawa mo, yan ay iyong anak, yan ay iyong apo, yan ay iyong kaibigan. Pag wala yan kay Kristo, they are on fire. And we need to do the best that we can to pull them out of the fire. Yan po yung ating dapat gawin, to pull them out of the fire. Ngayon, sa aklat po ng Jude na ating pag-uusapan, ito yung isa sa, kanina, nabanggit ni Brother Romel sa topic kaninang umaga, yung tiyatawag na heresy. Tama po, sa mga nakinig kanina, he talked about the heresy. Heresy are the problem outside. Pag sabing heresy, mga teachings na mali. Ang aklat ng Jude, kaunting background po bago natin para ating mas maunawaan. Sino ba yung dapat nating i-pull them out of the fire? Who are they? And who will pull them out of the fire? Kung inyong babalikan po ang aklat ng Jude, ito po isa sa pinakamaigsing aklat sa Bible. Kaya kung gusto niyo makatapos agad ng isang book sa Bible, Kuya Henry, tapos ko na ang isang book sa Bible. Ang galing nga. Anong book? Jude. Oh, ito kaya mo sa isang hingahan. Wala pang 5 minutes. Kaya nyo itong tapusin. Maniwala ka sa akin. Pero huwag nyo munang gawin ngayon. Pero yan kayang tapusin sa loob ng 5 minuto. Lalo ang 2 John. Siguro ay isang hingang malalim. Dire-diretso, the shortest book of the Bible. But ang Jude ay, sinulat po ito ni Jude na kapatid ni Jesus Christ in the flesh. Kung yung mapapansin, napaka mapagpakumbaba ni Jude. Ang kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili, verse 1, si Judas na alipin ni Jesucristo. Hindi niya sabing, si Judas na kapatid lamang naman ni Jesus. Ano yan? Di ka minsan tayo, pagka tayo ay tao, pag i-introduce ang ating pangalan, gusto nating mahahaba yung yung mga accolades. Siya ay nagtapos, row 3, seat number 50. Yung maraming ganon. Pero si Jude, simple lang ang pagpapakilala sa sarili niya. Alipin ni Jesucristo. At kapatid ni Santiago. Hindi niya binanggit na kapatid ni Jesus Christ. Si Santiago, si James, yung writer ng Book of James, ay kapatid din ni Jesus Christ. Sila yung mga kontrabida sa buhay ni Jesus Christ nung hindi pa nila nakikita ang kanyang resurrection. Pero this time, sabi niya, sa mga tinatawag na minamahal sa Diyos, Ama, at iniingatang para kay Jesucristo, kaawaan, kapayapaan, pag-ibig, ang sa inyo naway paramihin. So yun yung kanilang greetings. Ito yung purpose ng writing, verse 3. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong mapaglabang masikap dahil sa pananampalataya na binigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Inyong unawain. Siya ay nagpakilala, then siya'y bumati. Sa verse 3, tinalakan yung kanyang intensyon. Ang una niyang intention of writing this is this. Ang gusto niya sana na isulat ay tungkol sa to our common salvation. Gusto niyang talakayin ang tungkol sa kaligtasan. Pero ang sabi niya, but it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith. Alam niyo, biglang nag-shift yung kanyang pagsusulat. Ang gusto niyang address ay about sa salvation, and then nagbago ang theme ng kanyang writing. At ang sabi niya, gusto niyang talakayin ay tungkol sa pagkikipaglabang masikap dahil sa pananampalataya. Bakit biglang nag-shift yung kanyang focus? Verse 4. Ito yung issue. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim. Kanina, tinalakay ni Romel yung heresy. Pag sabing heresy, outside problem. Nasa labas. Mga di naniniwala sa Trinity, di naniniwala sa deity, hindi naniniwala sa eternal security, hindi naniniwala sa superiority of the Bible. Yan yung mga heretic, losing salvation, works, paggawa ng mabuti para maligtas. Those are outside. Ang Jude ay iba. Ang Jude ay ang heresy outside problem. Ang Jude ay nasulat to address the inside problem. Kasi ganito yan eh. Tayo ay nagsosoul winning sa labas. Magsisi kayo, mga makasalanan ng taisan, magsisi. Pero teka, baka tayo may nakakaligtaan.
that right under our nose ay may problema. Ano ibig sabihin natin nun? Pwedeng ang ating pinapangaralan ay nasa sa labas, pero baka nakakalimutan nating may mga unsaved sa loob. Yan ang issue ng Jude. Kung paano meron naghudas kay Christ, eksakto ang pangalan niya, Judas. Inaddress ni Jude ang issue na ito. Merong pumasok sa loob ng fellowship, ng church. Ibig sabihin, pumasok, wala ito sa issue sa labas. Pumasok siya sa loob na anong kanyang ginagawa sa loob ng iglesia. Verse 4, sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga di banal, na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos, na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoon na si Jesucristo. I would like to address this morning yung pulling them out of the fire. Bago yun tinalakay ni Jude, na agawin natin sila sa apoy, sino yung natin diyan na aagawin? Alam nyo, ang issue sa Book of Jude ay about apostasy. Kaninang umaga ay heresy. Huwag niyong papangalanan ang inyong anak ng heresy, ha? Ako may nakitang tindahan ay heresy store. Hershey. Okay yun. Yung kisses. Hershey's kisses. Pero huwag niyong papangalanan ng heresy. Lalo namang huwag apostasy. Ano ba yung apostasy? Let's define the term. Pag sabi nating apostasy, nandyan ba yung definition ng apostasy? Apostasy means defection from the true biblical faith. Ano yung defection? Pag sabing defection, the conscious abandonment of allegiance or duty. Pag sabi nating apostate, ito yung mga tao na may alam na katotohanan. Makinig kayo, lalo yung uma-attend dito sa loob ng simbahan. Huwag nating iisipin na lahat ng nasa loob ng Baptist Church building ay ligtas. I don't assume that. Sabi nga po ni Bill Bright, ng founder ng Campus Crusade for Christ, ang sabi niya ay 80% ng nasa sa loob ng simbahan na tunuruan niya sa Amerika ay unconverted. Ibig sabihin, maging si G. Campbell Morgan, isang pastor ng First Baptist Church sa Texas, kung di nagkakamali, sabi niya, I think 20% ng aking member ang ligtas. So this day, bago natin masyadong i-address ang problema ng iba, let's examine ourselves. Examine natin ang ating sarili. Dahil lagi nating napapakinggan kay pastor, bakit ayaw mo mag-akay ng kaluluwa? Kasi alam nyo, ang hindi lang gusto mag-akay ng kaluluwa, yung hindi paligtas. Church, you listen. Yung ayaw lang mag-akay na ang iba'y maligtas, ayun yung mga taong hindi pa rin ligtas. Opo. Kaya ang halaga nitong ating pag-uusapang ito. Number 1, apostasy means defection from the true biblical faith. Pagtalikod, nagmamalay na pag-iwan, abandonment, conscious abandonment of allegiance or duty. Pag sabing conscious, may kamalayang iniwan ang kanyang pananampalataya. Desertion. Okay, so ating itong aaralin. Apostasy is within. Ang apostasy nangyayari sa loob. Ito yung hindi mo nga tinuturuan pa sa labas. Ang apostasy, yung naturuan na nasa sa loob na ng kapulungan. Pwedeng nasa sa loob ng kapulungan. Apostasy can happen. Ano yun? Meron tayong number 1, the reality of apostasy. The reality of apostasy. Historical examples ng apostasy. 1 verse 5. O, tingnan, verse 5. Nagbigay ng halimbawa si Jude dito po. Ninanasa ko ngang ipaalala sa inyo, bagamat nalalaman ninyong maigi ang lahat ng mga bagay na nang mailigtas ng Panginoon ng isang bayan, alin yan, ang Israel, sa lupain ng Ehipto, ay nilipol niya pagkatapos yaong mga hindi nagsisampalataya. Unang example niyang nakita,
na merong nasa loob pero hindi ligtas ay ang Israel. Kung yung maaalala, ang daming hinango sa Ehipto, ang nakapasok lang sa batch na yon ay si Josue at saka si Caleb. Inubos ng Diyos lahat sa wilderness. Ang nakapasok lang yung 20 years old and below. Sino ritong 20 years old and below? 20 years old and below. Yan. Sila lang ang nakapasok. Yung 20 years old and above. Sino yun? Taas ang kamay. Huwag na kayong mahiya. Hindi nakapasok lahat. Why? Ano naging issue ng mga 20 and above? Unbelief. Hindi sila naniwala sa pangako ng Panginoon. Ang sabi, ano kang laki ng building doon? Ang lalaki ng mga giant. We cannot enter. And out of the 12 spies, dalawa lang espiya ang sabing, pasukin natin, kaya natin. The rest, balik na lang tayo sa Egypt. Buti pa doon, may pagkain, hindi tayo wala bang libigan doon. Nagreklamo, they more. Nagdadaldal sila. Ito ba ang pagsunod sa Diyos? Akala ko ipagpapalain, bakit ganito? Parang si Pliable sa Pilgrim's Progress. Akala ko pagsumunod sa Diyos ay okay. Bakit? Ito'y disyerto. May scorpion. They died in unbelief. Pero si kasamang lumabas sa Egypt. Ikalawa, na halimbawa, the fallen angel, verse 6. At ang mga anghel, ito pong 5, 6, 7, pababa, it talks about yung mga lisan na nag-apostate nung dati, nung apostasy nung una, na merong mga naturuan din, kaso ay nawala. Ikalawang halimbawa ay ang mga anghel, verse 9. At ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya ng Diyos sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. Binanggit ang Israel, tumalikod. Binanggit din ang mga fallen angels. Imagine ito, anghel, nilabanan ang Panginoon. Anong kasalanan nila? Rebellion. They rebel against God. Tandaan po natin, bukod kay Lucifer, meron pang 4 na magagaling na anghel na nakatali ngayon sa may ilog ng Euphrates, dyan sa may Iran-Iraq border. Dyan sa Iran, dadaanan ng Euphrates River. And pakakawalan sila ng Panginoon sa tribulation period. Di ka, natalakay na po natin yan sa ating mga talakayan dito sa simbahan. At sila po yaan, sila'y mga naging apostate. Why? Nakita nila ang Diyos, pero nilabanan pa rin nila ang Panginoon. Nakapakinig din ng Bible study. Naturuan din. Pero bakit naging rebelde pa rin paglipas ng panahon? Apostasy. So we need to be careful na sana lahat tayo talaga dito makatapos sa takbuhin natin. Opo, I pray. Kasi maraming nagsimula, hindi nakakatagal. Nagsimulang masaya kasi nandun yung crush. Sasama ako sa soul winning kasi kasama rin si kuya. Attend ako sa simbahan kasi naroon si kumare. Ay, nung nagkababag na, dahil hindi na nagkakabayaran sa utang, ayun na, sumimba. Nanawa niyo po yon? Pero eager nung umpisa. Kaya be careful. Yung pulling out of the fire, minsan baka nakikita natin, yun yung mga nasa labas. Hey, be careful. Maging ang nasa sa loob ng simbahan ay dapat din nating tinitingnan. Opo. Yung ano ko naman nasin ba na-attendan ng Sunday school? No! Bilang magulang, i-double check mo ang kaligtasan ng iyong anak. Kausapin mo pa rin yan. Ay, ang akin namang apoy natuturuan ni Brother Henry, hindi. I-double check mo pa rin ang kaligtasan yan. Kasi the problem today ay yung tinatawag na false conversion. Mga peking profession. Nagtaas ng kamay, sumunod sa dalangin, but they are apostate. Ang buhay nila ay baligtad sa ebanghelyong kanilang tinanggap. Mamaya pupuntahan natin ang kanilang character. Pero atin lang binabalikan, meron na dating ganyan na nasa kasamahan ng mga ligtas, hindi ligtas. Pwedeng nasa sa loob ng Baptist Church, pero hindi sa ligtas. Pwede yun. Kasi di tayo nagtuturo tulad ng sa INC, sumapi ka at ligtas ka. We do not teach that. Manampalataya ka kay Kristo, ligtas ka. Kaso lang, i-verify mo,
Make your calling and election sure, sabi ng Biblia. Make your calling. Prove that your faith is really genuine. Ngayon, ikatlo, na naparusahan. Example, verse 7. Itong pagkatapos ito, tapos na tayo. Nababaybay na natin to eh. Verse 7, gayon din, ang Sodoma at Gomora. Alam niyo yung Sodoma at Gomora? Yes, ito po ay malapit lang kay Abraham. At tiyakong alam nila ang aral ni Abraham. Pero ano nangyari? Na dahil sa pagpakabuyo, sa pakikapid, at pagsunod sa ibang laman, ano nangyari dito sa Sodom and Gomorrah? Sexual immorality. You know what? Ang Methodist Church, isa yan sa simbahang medyo malapit sa Baptist Church. Okay? Kasi si John Wesley ang nagtatag niyan. Alam niyo po ba ngayon, permitted na ang mga bakla na maging preacher nila sa simbahan nila. Ako'y nalungkot talaga. Kasi hindi ko binabatikos yung mga yan. Hindi ko sila minemention sa pulpit. Pero nakita ko, tumalikod na ang mga grupong ito. Yan ang sasabi ng Biblia eh. Verse 7, pagpapakabuyo sa pakikiapid. Perversion. Alam natin nangyari sa Sodom and Gomorrah, dumami dyan ang mga bakla. Dumating ang 3 bisita ni Lot na mga anghel. Guwapo yun. Siyempre, guwapo yun. Huwag niyo akong tingnan, hindi ko kamukha yun. Guwapo yun. Ngayon nung gabi, nagdatingan yung mga tao sa Sodom at alam natin yung kwento? Lot, open the door. Alam sabi, gusto naming makilala yung bisita mo. Aba, maganda pala gusto makilala. Hindi. Unawain yung word. Yung word na makilala doon ay same word na ginamit kay Adan at kay Eva. Nakilala ni Adan si Eva at nabuntis. Oy. So hindi yung nakilala doon, hindi yung nakilalang, nice to meet you. What's your name? May I borrow your name? No. Ang ibig sabihin, we want to have sexual intercourse with your visitor. Lalaki ka. Ay bisita yung lalaki din. Ay gusto mo eh. At malit sabi, na-pervert ang Sodom and Gomorrah. Bata hanggang matanda. Ngayon, ba't ko ito nabanggit? Anong connect niya sa apostasy sa churches? Alam niyo po ba, nagiging issue na ngayon sa mga Baptist churches din yan. Should we allow a gay pastor to pastor? Is there something as gay Christian? Meron bang gay Christian? Parang na rin, rapist Christian, murderer Christian, thief Christian. Pwede ba yon? Pwede yung Christian braza, pero yung sabihin natin, I am a gay Christian, I'm a gay pastor, parang oxymoron. Pagsasama mo ang dalawang bagay na di pwedeng magsama. At nauulit po yan sa kasaysayan. So I tell you, ang apostasy, pumasok na ng palihim. Nanawaan yan? Pumasok na yun ng palihim. Kaya pag dito may preacher na, okay boys, ay teka, inyong i-address na yan. Pastor, parang, ba't yun pa ganun yun? Okay, follow me. As follow Christ. Totoo yan. Ako talaga nalungkot nung makita ko. Isa sa kakampi kasi natin yan sa ibang mga doktrina. Then, tinanggap nila. Naka-abito na color-coded ng LGBTQ flag. Alam nyo, tama ang Bible. Darating na talagang panahong mapanganib. Yan nauulit na uli ang kwento ng Sodom and Gomorrah. Okay? Ano pa ang nangyari? Sexual immorality sa Sodom and Gomorrah. And then, binanggit din po diyan sa 1:11. Baba tayo. Sabi rito, sa aba nila, sapagkat sila nagsilakad sa daan ni Cain. Binanggit din po si Cain. Si Cain ba ay hindi naturuan ng tamang paghahandog? I believe naturuan niya ni Adan at ni Eva. Ano ang hinahandog ni Cain? Gulay at prutas. Ano ang hinahandog ni Abel? Tupa. Anong pagkakaiba ng dalawa? Yung isa may dugo, yung isa may dagta. Alin ang tinatanggap ng Diyos? Yung may dugo. Naituro ba yan kay Cain? Siyempre naman, naturuan ng kanilang mga magulang, anak, you want to be accepted with Yahweh? Na ating na-offend. Kami dati ay nagbalot ng iyong ina ng dahon, ng puno, tinanggal niya, pilta ng balat ng hayop. Anak, gusto mong maging katanggap-tanggap sa Diyos? Gamitin mo din to. Anong ginawa ni Cain nung siya'y malaki na? Ginawa niya ang gusto niyang paraan.
Hindi ko susundan ang yapak ng magulang ko. Ako'y may aking aral. Ang aking aral ay religious perversion. Gagawa ako ng sarili kong paraan. Ito, nangyayari po ito. Maging sa mga Baptist churches ngayon. Kung kilala niyo si Stanley, si Charles, yung sa In Touch Ministry, napakahusay, sinusubaybayan ko yan. Yung isang Stanley na kilala ngayon, si Andy Stanley, ibang-iba sa turo ng Stanley na ito. May isa pang kilalang church sa state, ang mag-amay magkahiwalay ngayon. Baptist din po ito. Ibig sabihin, hindi garantiya na tayong unang henerasyong ito'y ayos, ang susunod sa atin ay magiging ayos din. Kaya we need to be careful na wag nating paniwalaan, ligtas ka. Baka hindi ka talaga ligtas, ba't gusto mong baguhin yung tama? Baka hindi ka talaga ligtas, ba't mo gustong baguhin yung paraan, paano magiging malapit sa Diyos? Ang paraan lamang ay by faith in Christ. Ay bakit ngayon may dinadagdag ka na? Ikaw ay sumunod sa akin. Ibig sabihin, maybe you are an apostate. You are changing the truth para may adapt sa kultura. We do not need to adapt to the culture. Sadyang ang Christianity, counterculture. Naunawaan po natin yon. Kasi ito'y nangyari kay Cain. Naturuan niya ni Adan at ni Eva. Pero nung ginawa niya, di pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Sino pa? Sa verse 11. Tingnan ito. Jude 11. Ito po yung mga halimbawa ng mga nagtaksil yung tumalikod sa pananampalataya. Sa aba nila verse 11, nagsidaluhong na walang pagpipigil sa kamalian ni Balaam. Kamalian ni Balaam, bakit naman nagkamali si Balaam? Dahil sa upa. Nabasa niyo po ang kwento ni Balaam, the talking donkey? Nagsalita ang donkey. Tinanong dyan sabi ng atheist, pwede bang magsalita ang donkey? Ang donkey ba ay may vocal cords? Ang mga hayop ay may lingwahe? Meron? Wala. Ang hayop ay may lingwahe? Yes or no? May lingwahe ang mga hayop. May vocal cords ba ang mga hayop? Meron. Therefore, pwede ba sila magsalita? Pwede. Like the talking snake. Ang ahas ba'y may lingwahe? Yes. Meron ba siyang voice box? Yes. Can he talk? Nakapagsalita. Kaya sasabihin ng mga atheists, kalokohan ng Bible, saan nakita ng talking snake and talking donkey? Ayun nga. May vocal cords nga yun he can talk. At alam natin sa kwento ni Balaam, si Balaam ay sakay sa asno, ibinangga nung kanyang asno sa pader. At sabi itong, pinalo niya ng pinalo. Ano yung kwento doon? Nasa umimik na yung asno. Ikaw kaya, yung iyong asong alaga biglang umimik? Ha? Ba't mo ka pinalo? Ha? Anong gagawin mo doon? Kakausapin mo, ito niyo si Balaam, nung pinagpapalo niya ang donkey, alam niya yung kwento dyan? Nung napagpapalo niya, umimik, ang sabi ng donkey, ba't mo ako pinapalo? Kailan ko ito nagawa sa iyo? Nakikipag-usap si Balaam. Dapat sana nagulat siya. Alam niya kung bakit? Fix na fix si Balaam doon sa income. May magandang ibibigay ang hari ng Moab. Ibig sabihin po, halimbawa rin niya ng apostasy na nagsimula na maganda pero nawala dahil sa pera. Pera. Naaliw siya sa pera. Parang si Ananias at Sapphira. Okay? And then, yung huli sa verse 11, sa aba nila, nanangapahamak sa pagsalangsang ni Cory. Sino si Cory? Hindi po ito si Cory Aquino. Si Cory ay isa sa leader sa Israel na lumaban kay Moses. So, anong kanyang kasalanang nagawa? Divine authorities rejection. He rejected the divine authority. So, ibig sabihin, nilabanan niya ang kanyang leader. Okay? Ngayon, ito po yung mga historical example. Ngayon ating tingnan. Pulling them out of the fire. Pulling them out of the fire. Isa sa fire na ito yung present day example naman. Tingnan, verse 15. Balikan natin ng konti yung verse 4. Okay, verse 4. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim. Kaya tama talagang pinapangaral lagi ang ebanghelyo sa loob ng simbahan. Kasi may nakakapasok na lihim. Siyempre, pag ang isang tao sabi, ako'y tumanggap na rin at nais ko rin mabautismuhan, alam ano ang ating pigilan?
Pero minsan, pwedeng may makalusot na hindi talaga ligtas. Kasi tayo tao. Alam, hindi natin bautismo Kuya Ambet pagka gustong mapabaptize. Tama? Kaya, ito lang mga ito yung mas malalim. Pwede kasing may nabautismo dito, hindi niya alam na siya ligtas. Pero ito yung merong ganitong tao. Sadyang gustong magpabautismo, tapos ang kanyang intention ay wasakin ang loob. Malalim to ha. Ang tawag dito parang infiltration. Alam niya, ang aral, gusto kong sumapi, pero hindi bilang maging membro. Ang gusto niya ay wasakin ang loob. Kamamatay lang ng isang leader ng Hamas. Sumabog sa Iran, Tehran, si Haniyeh. 2 buwan nang nakabaon yung bomba doon sa loob ng kanyang kwarto and then sumabog nung siya'y pumasok. Paano nangyari yon? Ayun ay most secured place sa Iran. Ang gwardiya doon ay nakapalibot, ang mga anti-aircraft missile ay nakaposisyon, doon naka-house ang Iranian Revolutionary Group. Paano nangyari? Alam nyo, pumutok ang balita, may insider. Merong binayaran ng Israeli na pumasok doon at itanim ang bomba. Ang husay ng kanilang Mossad. Para lang ang ating NBI. Okay. Huli agad ang lahat. Ngayon ito, meron ding mga pwedeng pumasok na ganyan sa church. Ito yung kanilang mga katangian. Tingnan. Verse 5. Ang sabi rito, mga di banal, ungodly. Okay? Ungodly. Kaya, ito yung evaluation din sa atin. Ungodly. Pag sabing ungodly, impious or without worship, lack of reverence for God. Okay? Sabi ng verse 15, upang isagawa ang paghukom sa lahat at upang sumbatan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama na kanilang ginawang may kasamaan at sa lahat ng mga bagay na mabigat na sinalita laban sa Kanya ng mga makasalanang masasama. Talagang ang daming beses na masasama na inulit-ulit dito. So number 1 po na under niyang present day example, yung ungodly. You know what? Meron po ngayong mga Christian group na if kayo familiar doon sa naging viral nung nakaraan sa Facebook or YouTube na isang pastor na ang kanyang pangalan ay Garcia, ang apelido, diniscuss niya ang pangalan ng kanyang church, ang kanyang isang business ay Lemonyo. Ganda ng kanyang business, Lemonyo. Pastor ka, ang pangalan ng business mo ay Lemonyo. Ay Lemonyo ka talaga. Alam niyo kung bakit Lemonyo siya? Ito yung sa natin ungodly. Walang galang. You know, in his discussion, at yan yung mapanood niya ito, kung siya yung makakapanood ng taga Batangas, talagang nasa demonyo siya. Isipin niyo yung the word na Yahweh. Yahweh is the name of God in the Old Testament. Tama? Pag pinanood niyo ang kanyang vlog, ang kanyang video, sa church na to, ginagawa, ang Yahweh is a cult. Si Yahweh ay pangalan ng kultong Diyos. And as I am listening to Him, kung pwede lang makapasok sa screen at pitikin mo yung uso, ang bastos nito He is discussing that. Nasaan siya? Nasa sa Christian group. Kaya siya sabi ng Bible na, they crept in unaware. Dati ring membro yon na na-promote sa Sunday school, na naging teacher, na naging pastor, preacher ngayon, and he is attacking God. Inside the Christianity. Kaya sabi ko nga, talagang grabe to. Kabarkada po niya si Day by Day, si Ed Lapis. Pangalanan ko na din. Kasi marami sa atin ang nakakakilala dyan. Kay Pastor Ed Lapis, buti pa, mga planeta. May orbit. Ganyan boses dun Maraming Kristyano walang orbit. And nung kami bagong Baptist, subaybay namin siya sa Day by Day. But recently, I heard him preach that the Old Testament God is evil, liar. Ay bakit? Ay magkabarkada sila ng dalawa. Nung isa kong binabanggit. That's why, ito po yan In present day, as you listen to me,
they are preaching din. Anong preaching nila? That the Old Testament God is evil at si Jesus Christ ang mabuti. Hello. Hindi magkaiba ang Old Testament and New Testament God. Yahweh is the same, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang sabi nila, mabagsik daw ang Old Testament God at lenient ang New Testament God. I tell you, sabi ni Kristo, pag hindi kayo nagsisi, ye shall likewise perish. Saan binanggit ang tungkol sa pagpaparusa sa walang hanggan? Sa New Testament. Ay dahil daw pinapagpapapatay daw ng Old Testament God ang mga tao, ay lalo naman sa New Testament, ibubulit sa dagat-dagatang apoy. Naintindihan nyo ba yon? Hindi nagbabago ang kanyang katangian. Ang Diyos ay galit sa kasalanan noon, galit sa kasalanan ngayon. Nagpapatawad ba siya dati? Opo naman. Kaya nga may natitira laging remnant. Ibig sabihin, Marcionism ang kanilang ipinopromote. Dati ng kayabangan yan, nung unang panahong namatay na yan, nabuhay uli, at may mga pastor ngayon na pumasok sa mga churches at nagkakalat ng maling aral na yan. Ba't ko ito siya sabi? Kasi kailangan nating magmalay, lalo tayo nasa internet age. Tayo nasa internet age, pindot ng pindot, scroll ng scroll, uy, may Bible din, may verse din. Ay hindi mo alam na iba na ang aral na dinadala po ng mga yan. So, ungodly. Why I call them ungodly? Isipin nyo, yun yung banggitin mo yung Yahweh. Hindi yung basta-basta binabanggit. Ay lalong tawagin mong ito'y pangalan ng Diyos ng kulto ni Abraham. Ay talagang kakoy, grabe to. Ang Diyos lang talaga napaka mapagbiyaya, hindi niya pinatatamaan ng kidlat. Tapos iba pa ang version niya sa Genesis account. Kaya daw, ang pinagbawal daw ng prutas, ay hindi daw prutas, kundi yung pakikipag-sex. Abay talagang kibuloy naman. Oo, na ang pinagbawal daw doon ay yung pakipagtalik ni Adan kay Eva. Teka, ang pagkakasalay, Genesis 3. Ang pagpaparami na iniutos ay Genesis chapter 2. So, hindi yun it doesn't talk about that. Pero pumasok na po yung mga yan. At ang sabi pa niya sa preaching, kaya nagalit si Yahweh, gusto niya si Eva ang kanyang makasex. Kaya sabi ko sa inyo, apostasy is real. At ang masama, sila nasa leadership. At may nakikinig ng mga tao sa kanila. Kaya ang halaga na tayo nagmamalay. Hindi ka basta nakamulaga. At lahat na may sa Diyos din, may Bible din, Kuya Henry. No. Examine. Believe not every spirit. Sabi nga kaninang preaching, 1 John 4, believe not every spirit, but test them. Subukin natin muna. Kasi usong-uso na po yan. Number 2, perverting the grace. Ano ito? Sabi doon sa Bible, Jude 4, na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos. Ano ang katangian po ng mga apostate? Una, ungodly. Hindi nila ginagalang ang Diyos. Ikalawa, perverting the grace. Ano po ito? Ito yan, ganito. Ako na may ligtas na, kaya okay lang na gumawa na tayo ng kalokohan. Yan. Yan yung mga delikadong paniniwala. Na total ako na may ligtas na, pwede ko nang gawin ang lahat. Meron ako nakitang simbahan na mga lalaki naghahalikan, nagne-necking, parang mag-asawang hinahalikan yung leeg. Bethel Church ang pangalan niyan. Napapangalanan ko na. Kasi baka yan yung mga Bethel Music, na yan, sila ang may hawak na yan. Hillsong Music, magkakamag-anak yung mga yan. Those are borderline to apostasy na ang aral. So check nyo niya, ay Kuya Henry, Christian song din. Sinong artist niyan? I-check nyo muna din. Ngayon, ano po ang kanilang turo? Perverting the grace, unrestrained vice or gross immorality, shameless lifestyle. Total, ako yung ligtas na. I can do everything that I want because I am under grace and not under the law. Yan ang turo po nila. So tayo naniniwala na ang kaligtasan hindi nawawala. Tama? Pero hindi natin tinuturo na dahil ang kaligtasan ay hindi nawawala,
ikaw ay magwala. Ang kaligtasang hindi nawawala ay hindi lisensya na ikaw ay magpakawala. Naunawaan niyo po yun? Total, hindi naman mawawala ang kaligtasan. Okay lang tayo magbarek, magsyabu, manggahasa. Sino may sabi sa iyo? We do not teach that. Ang na kay Kristo ay bagong nilalang. Ang dating mga bagay ay nagsilipas na. So mali yun. Kaya pag minarig tayo ditong, ba't ikaw ay tumboy pa rin? Kasi ako naman nasa biyaya na ng Panginoon. Okay lang to. Ba't namamakla ka pa rin? Kasi we are under the grace. Hindi na mawawala yung kaligtasan. Sino may sabi siya? Ang tanongin mo, ligtas ka na nga. Teka, ang tanongin mo, ligtas ka nga. Kasi pagka ikaw ay nagpapatuloy pa rin sa kasalanan, check mo muna ang salvation mo. Iba yung dati ko yung buhay na ako'y bakla, ako'y tumboy, ako'y magnanakaw, ako'y nangangalunya. Dati kong buhay, pero hanggang ibuhay mo pa rin. At sasabihin mo, okay lang naman to, naunawan ako ni Lord. Sister, napatawad naman tayo. May 1 John 1:9 naman. Pagkakatao sa ating magkasala, hingi tayo ng tawad. Aba, you are turning the grace of God into lasciviousness, ay apostate ka. Oo, hindi ka tunay na converted. Ikaw yung nakapasok, na kailangan kang i-pull out to the fire, mali ang iyong isip, mali ang iyong ginagawa. Naunawaan po ninyo yun? Wala pa naman yata dito noon. Hari naway walang magkaganon dito. Kasi totoo, yung term nating pulling them out of the fire, yung word na pulling dyan, talagang babaltakin mo, huy, sala yung ginagawa mong yan. Mali yan. Hindi yung walang pulling na. Kaya ang bigat ng term na ginamit ni Jude, pulling them out of the fire. Why? Apostasy ang pinag-uusapan dito Ang lalim na ng baon nila sa loob at kailangang haltakin na, huy, haling na haling ka sa kasalanan mo and then you think you're saved. Magmalay, sapagkat baka nadadaya. Kaya nga sabi ni Charles Spurgeon, hindi niya para pagdudahin ang mga member niya sa Tabernacle Church niya sa Metropolitan, sa United Kingdom dati, but ang sabi niya, the only time that you can examine your salvation is today. Nanawaan niyo po yun? Ang tanging araw na ma-check mo talaga, ako gang iligtas, ay ngayon. Kasi pag namatay ka bigla mamaya at hindi ka talaga pala ligtas, ay delikado ka. Kaya paano malalamang ligtas ka? Mula nang makikinanampalataya kay Christ, do you love godliness? Or you are turning the grace of God into lasciviousness? You are perverting the grace. Ay grabe, isa pa pong pastor doon napanood ko. Meron doon naka-offend sa kanyang kapatid. At siya doon nakaluhod, bigla daw siyang kinausap ni Jesus. Yeah. At niyakap ako ng Panginoon ng mahigpit. At sinabi niya sa akin, Jesus said to me, I am sorry. Please forgive me. Ano daw? Si Jesus ay nahingi ng sorry sa kanya. Alam niyo, grabe na ang mga preacher ngayon. Kaya delikado, nasa umbrella sila ng Christianity. Ay pambihira. Kung gusto niyo pong malaman pa yung mga pagsasabi ko ngayon, inyong subaybayan, si Justin Peter. Naging speaker na yun dyan sa lugar ni, ni Charmaine, San Pascual, Justin Peter Ministries. I-check niyo yung aking mga sinasabi. Panoorin niyo doon. Siya po'y Baptist din. And he is the one exposing those mga preacher ngayon na mga peke. Kinagalitan nga ni day by day. You go back to your country. Huwag daw pakialaman ng Pilipinas. You go back to your own country. Huwag mo kaming problemahin. Mind your own business. Kaya pala, okay. Kasi yung kanyang pagpaparlor ay napapakalaman. Hindi. Okay. Perverting the grace. Ano pa yung kanilang katangian po? Denied Christ. Denied Christ. Sabi sa verse 4, na pinalitan ang kalibugan ng biyaya. Kaya pagka tayo ligtas na, mas dominant sa ating buhay ang pagiging banal. Naunawan niyo po yun? Walang sinless perfection. Okay, baka naman tayo mapa-bird sa tatawag na
monas, ano yun? Pag parang na monghe. Ba't hindi ka nakapag-usap sa akin? Ayaw ko magkasala, kaya ako nakapikit lagi. Hindi. Ang ibig sabihin lang po niyan, holiness is continuous. Yan ay process. Pero pagka, nangyari ikaw ay pasama ng pasama mula nang ikaw ay naligtas daw, you check yourself. Kasi ang tunay na naliligtas, hindi pasama ng pasama, kundi paganda ng paganda. Tingnan yung katabi. Sabi mo, paganda ka ba ng paganda? Sa pananampalataya. Yan. Dapat paganda ng paganda. Naunahan niyo yun? Yun ang ligtas. Hindi naman yung muka. Talagang ang muka natin ay gaya na yan. Yung buhay, dapat paayos ng hindi yung dati kang tumboy hanggang ngayon patum ano ba? Sister, good morning. Amen. Dati kang madamot hanggang madamot ka pa rin. Check nyo yan, ha? Si Balaam kasi sa finances na dali. Akala niya siya iligtas. Si Balaam ba iligtas? Hindi. Pinatay siya ng Diyos eh. Nung ni-raid ng Israel ang lugar ng Moab, pinatay din si Balaam. Kung yun ilingkod talaga ng Diyos, hindi yun pinapatay. Pinatay din ng Diyos eh. Okay? Sa pera naman siya nadali. Now, denied Christ. Kung yung papansin, 2 beses binanggit po sa Jude yung word na Panginoon for, sabi doon sa English ay Lord God and then Lord Jesus Christ. So, dalawang word na Lord ang ginamit dyan. Isa ay despotes or despot and then kurias. Magkaiba yung dalawang na yon, but it talks about yung kanyang pagiging Panginoon. Ngayon, present-day example of this are those who denied Christ. They pervert what the scriptures declare is true about the Lord Jesus Christ. So yung binanggit ni Romel kanina, na may mga bumabanggit na ang Panginoong Jesus ay tao lamang, siya ay Anghel Michael, Gabriel, yan ang turo ng saksi. Si Jesus Christ ay Anghel, si Anghel Michael ay si Jesus Christ din. Kaya huwag sasabihin, magkatulad naman tayo, sister. Hindi tayo magkatulad. Things that are different are not the same. So, they pervert and declares what is true about the Lord Jesus Christ. So, kung inyong titingnan po, marami ng grupo ngayon that they deny the Lord Jesus Christ. Ngayon, at ito po yung mga basic name nila, Prosperity Gospel, yun yung mga grupo na border to apostasy. Ano yung Prosperity Gospel? Ito yung, pagka ikaw ay tumanggap, yayaman ka. Amen? Itaas ang panyo. Lumundag ng 10. Sigaw ng, hallelujah! May pera ka na. Mamaya. Claim it. Prosperity Gospel. Yan yung nangyari sa tinuturuan namin ni Romel sa Katmon. Kaya nagalit sa Diyos, hindi daw siya yumaman. Siya sumama sa simbahan. Why? Nadali siya ng mga pastor na ang pangako'y ganito, yayaman ka pag naging Kristiyano ka. Saan sa Bible yan? Ano sabi ni Pablo? By much tribulation, ye shall enter the kingdom of heaven. Baligtad. Sabi ni Pablo, I learned to be abased and I learned to abound. Ako'y nilalatigo. Ako'y walang makain. Ay di baligtad na baligtad. And just be against sa prosperity? No. Pero yung pangakuan mong tao na, magsimba ka sa baptist at maging singyaman ka ni Rolly Marquez. Ay paano hindi maging singyaman tayo ni Kuya Rolly lahat? Talagang kalukuhan nga yan pagsimba. Ang anak mo ipasimbahin mo, tatalino. Magiging cum laude tulad ni Claire. Ay naku po, ay bubonic plague ang kinapatakan. Anong gagawin? Sabi ko na nga ha? Kaya ayaw ko yun eh. Sala kasi. Prosperity. Ang bahay mo'y magiging singganda ng bahay ni Tita Nora. Naku, ang bahay ay pawid. Ito ba ang nasa Panginoon? Kasi nabiktima ka ng mga prosperity gospel. Hindi yan tunay. Ang ating tunay na prosperity ay sa eternity. Salamat kung tayo payamanin sa lupa. Di ba? Why not enjoy? Pero yung pangakuan tayo na tayo yayaman dito, pwede nga tayong mamatay dito. Pwede nga tayong mabankrupt dito. Pwede nga ma-ASF tayo dito. Naanuhan niyo yun? Talagang ating prosperity is in heaven. Pero sabi ng prosperity, hindi. In the name of Jesus, humawa kayo sa tibit, kayo gagaling. Itaas ang panyo at meron mga ganyan eh. Yung ibang baptist nahipo rin sa tibet, baka sakali.
Ay, nakuryente tuloy. Lalong nadali. Okay. So, please, be aware ng mga ganito. Pero ang panawagan pa rin sa atin, pull them out of the fire. Kung tayo may alam na mga ganito, still, we need to pull them out of the fire. Ano yung ruin? Tingnan po, verse 7. Ano yung magiging, pag sabing ruin, magiging sira o kawasakan ng apostasy? Verse 7. Gayun din ang Sodom at Gomorrah, ang mga nasa bayang palibot ng mga ito, na dahil sa pagpapakabuyo, sa pakikapid at pagsunod sa ibang laman, ay inilagay na pinakahalimbawa na sila'y nagbabata ng parusang walang hanggan. Alam natin ang nangyayari sa unang panahon, ang tumalikod sa Panginoon ay hindi napabuti. Lahat sila'y hamak tulad ng Sodom at Gomorrah na nagunaw dyan sa Israel dahil inulan ng apoy at asupre. Pero merong mas malala pa, na ruin sila isang araw. Verse 7, yung 7b, yung pagkawasak ng Sodom and Gomorrah, literally, wasak po yung city na yon hanggang ngayon sa Israel. Ito yung malupit parusang apoy na walang hanggan. Kaya na nyo, ang halaga talaga ng soul winning. Huwag niyong tingnan ang tao na parang tao lang na palakad-lakad. Pag tumingin ka sa tao, yung alam mong parang, halimbawa alam mo yung tao yung mamamatay, na anong gagawin mo? Meron pong nagbakasyon sa Alaska na mag-aama, sila yan sa isang cabin, yung hinihila-hilang cabin, na merong, yung painitan yung merong warmer, yung nakaset na thermostat, nakalagay sa pinto, natutulog yung 5 niyang anak. And bakal yon. So lumabas muna yung ama, isinara yung pinto. Pagbalik niya, and for the last time, sinilip niya yung kanyang mga anak. Okay, sa butas dun sa, yung parang cart, yung hinihila ng mga nagbabakasyon sa Amerika. At sinilip niya yung kanyang mga natutulog na mga anak, and siya'y lumabas. Pagbalik niya, nasusunog yung parang van na yun na hinihila. Ang problema, itong dadaanan, palabas, buhay pa naman yung mga bata nung una yung dadaanan, doon nakalagay yung nasilab na thermostat, yung nagpapainit, yung, kung bakit tayo may air conditioner na pampalamig, meron silang pampa, nasunog, madalit sabi, the father tried to rescue his children. 80% na kanyang body nasunog. Unfortunately, all of his children died. At habang wala siyang magawa, sinisilip niya doon sa bubog how his children are burning. And he wept so much nung nawasak niya yung pinto at nakapasok, he was burned. Pero wala siyang naisalba kahit isa sa kanyang 5 anak. Kung ikaw yung nakakaalam na bago siya lumabas ay masusunog yung building, yung room, anong gagawin mo? Di ba lalapitan mo yung tatay, "Sir, don't get out! Masusunog po ang inyong mga anak. Huwag muna po kayong umalis. Inyong muna pong i-unplug. Sir, please." Why? Kasi kita mo yung mangyayari. Alam nyo ba na lahat ng unsaved, pag hindi natin sinabihan yung mga yan, they will end up in hell. Literally. Alam mo yun. Pero nanatili kang tahimik, mananagot ka sa Panginoon. Kasi kung halimbawa, alam ko yung mangyayari sa mga bata, I will tell the father, "Sir, please, stay with your child." Alam natin ang mangyayari sa ating mga unsaved na loved ones. Pag tumigil ang puso ng mga yan, na hindi yan ligtas, pa-impyerno yung mga yan. Ang masamay alam mo, and you're not telling them about it. Mananagot ka talaga. Kaya I remember yung kwento kanina, nabanggit ko sa inyo, yung lighthouse, ito yung kwento na sa young people, na itong nasa lighthouse, ito yung napakabait, may ilaw lagi yung parola, at natulong siya. Pag may na-stranded, he give gasoline to the people na nasisiraan. Unfortunately, isang gabi, tinamaan ng kidlat ang line papunta sa parola, sa lighthouse. Walang ilaw. Binuhay niya ang generator set. Umilaw ng kaunti, naubos ang gasolina. Why? Ipinamigay niya doon sa mga na-stranded nung una. That night, isang barko ang bumangga at lumubog. Maraming namatay. Sa hukuman, sabi nung judge, umiiyak siya habang binigay yung verdict. Sabi niya, "You are a good man, ikaw ay mabait, you help other people, but you are negligent of your duty. Your duty is not to give gasoline to anybody. Your duty is to make the lighthouse
light on. Dapat laging turn on the light of the lighthouse. That's your duty. And because of your negligence of your duty, many people perish. Therefore, sa harap ng hukuman, you are guilty beyond any reasonable doubt. He is the cause of murder of those people. Why? Negligence of duty. Alam niyo, anong ating duty? Hindi lang mag-aral, ha? Hindi lang maghanap buhay. Hindi lang mag-alaga ng apo, ng alagang hayop. Hindi lang para tayo mag-travel all over the world. Our main duty, why the Lord Jesus Christ left us here on earth, is to tell other people, hoy, may kapahamakang darating. May kapahamakang darating. Hell is real. Totoo po yan. Pagka tayo hindi na natin yung natatanggap, nakakaliwa tayo, akala natin, everything is all right. No. Kung alam mo na nung September 11, guguho na yung building na yon. September 10, makakapangaral ka, ano sasabihin mo? You will tell them, hey, people, bukas ito'y guguho na. Repent and believe the Lord Jesus Christ. Yung ating bang katabi na unsaved, alam mong tatagal pa talaga yan? Yung iyong unsaved loved ones, alam mo bang mahaba pa talaga ang buhay niyan? You do not know. Kaya, pull them out of the fire. Gawin na natin. Bahagi na natin. Eh, hindi pa, Kuya Henry, magtatagal pa yan. Who can tell? Ako po'y, ang dami ko ng kabats na namatay. Na heart attack. Nabangga sa sakyan. Nabangga ang motor. Natusok ng bakal ang ulo. Ang dami na. Kaya ako'y mabuhay ng ganitong edad. Isa sa Pangulo dito sa Santo Niño, kausap ko minsan, kinumusta ko yung anak, hindi ko alam napatay na. Sabi, matagal nang patay. Kaedad din ko siya. Kaya pala yung tatay magaling makapag-usap sa akin. Siguro nare-recall, mas gwapo naman yung anak kaysa sa akin. But we talk, hoy, ang bilis. Hindi ko alam. Akala ko talaga nasa abroad lang o kung ano. Sabi, Henry, patay na siya. Nabangga dyan sa Batangas City, sa motor. Kaya yung sasabihin na, saka ako nawiwitnessan, ako'y nahihiya pa ngayon. Ay, mali mo mamatay na yan. Sabi nga na Spurgeon, yaing mapa-impyerno yung mga yan, pero hawak mo sila sa paa. Huwag kang tumalon dyan. Huwag mong gawin yan. Kesa kaya napahamak, ikaw ay kung saan nakatutok. Ikaw ay lighthouse lighter, ang ginagawa mo ay kung ano-ano, nakalimutan mo yung iyong duty. Our duty, why we're here on earth pa rin po, ay hindi lang para mag-fellowship na mag-fellowship. Ang ating number one duty is to fulfill the Great Commission of the Lord Jesus Christ. To tell them that they break the law, God is angry with them, but God provided a way for them to be saved. And His name is Jesus Christ. Pag hindi natin yung ginagawa, mananagot tayo sa judgment. Di ba sa Ezekiel, pagka nakita ka ng watchman, ang dilubyo ay paparating at winarningan ang bayan, napahamak ang bayan, walang pananagutan. Pero pagkakita ng watchman, ang problema ay paparating. The wrath of God is coming at nanatili siyang tahimik. Ako, baka mabulabog yung mga tulog. Baka magising yung baby. Ako, may bagong kasal pa naman doon. Ako, maabala ang honeymoon. Huwag na lang, mananagot ka sa Panginoon. Kaya may ruin na paparating. Last, how to be rescued from apostasy. Verse 20. Ngunit kayo, tayo ng kausap, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya. How to rescue from apostasy? You cannot be a rescuer pag hindi ka in shape. Nakita na ba kayo ng mga rescuer? Yung, pinsan mo ba yung Kay? Hindi, hipag mo. Yung fire, yung sa fire, di ba? Pwede ba yung mga firemen na malamya? Wang, wang, wang! Yung, alam niyo yung host niyan, pag binuhayan, napaltok yan, pag kilambutin, ay! Ano ba yan? Hindi pwede yung mga firemen na parang, alam mo na, parang jellyfish. You should be in shape to rescue. Ikaw pa, may apoy. Ikaw pa yung unang nahimatay. Doktor ka, EMT ka, emergency. Gusto ko maging nurse. May dugo, may dugo. Hindi pwede yung ganun. Therefore, the rescuer, tayo, should be in shape. How to be in shape? Mga kapatid, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong luhubang banal na pananampalataya. Para huwag madaya ng apostasy, magpakatibay ka sa tamang doktrina.
Magpakatibay. Kung paano nagpapalaki ka ng iyong muscle. You put it in shape. Pagka ikaw ay rescuer, bombero ka, pulis ka. Kaya bawal sa pulis yung masyado ng matataba ngayon kasi nasa nang, hindi ko inabot. Eh bakit? Sobrang taba mo eh. Hindi ka talaga aabot. Baka magalit si ano. Sorry po. Sana mapanood mo to. Okay. So, building up yourself. At tinuro ng Bible dyan, paano mabibuild up, Kuya Henry? Build yourself sa pananampalataya, manalangin sa Espiritu, magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos. How to keep yourselves? Keep yourselves in love of God. Yan yung point sa verse 20. Building up yourself, magpakalalim sa pananampalataya, manalangin lagi sa Espiritu, laging alalahanin ang pagmamahal ni Kristo. Lagi yan. Lagi niyong babalikan. Ako'y mahal ng Panginoon. Ako'y mahal ng Panginoon. Lagi niyong babalikan yan. At dahil ako'y kanyang mahal, dapat matutunan akong magmahal sa iba. Alam niyo, paano ma-overcome ang takot sa pagsasalita sa tao? Dapat ba ikaw ay cum laude? Ako'y cum laude? Huh! Okay, makinig. Dati kay mapera, alam niyo, natuklasan ko, mahalin mo ang tao. Hindi ka matatakot makipag-usap sa kanila. Why? Ano sabi ng 1 John? There is no fear in love. Walang takot sa pag-ibig. Pag mahal mo, hindi ka takot. So pagka nagda-dominate ipagmamahal, hindi ka matatakot sa kanila. Ang takot sa tao ay nagbibigay ng bitag. The fear of man bring its snare. How to overcome fear of man? Ba't kaya nyo kuya na magsalita sa tao? Kahit sinong tao kaya kong kausapin eh. Why? Mahal ko sila eh. You need to love them. Pag mahal mo yan, hindi ka matatakot dyan. Kaya ka nga lang takot hindi mo mahal. Pero pag mahal mo, hindi ka takot. So mahalin nyo ang tao. You will learn, that's the best antidote of fear is to love them. Pag mahal mo yung mga yan, mahal ko sila, ako'y hindi napapahamak, gusto ko sila yung wag ding mapahamak. Ako'y palangit, dahil mahal ko sila, gusto ko sila yung palangit din. Naunahan nyo yun? Hindi ba sabihin, mahal ko ang tao, di magpa-impyerno na kayong lahat, ako lang ang palangit. Hindi pwede yung ganun. Number 2, pull them out. How to rescue? Building up yourself, pulling out the sinner. Ito yung binabanggit lagi. Ito yung ating kanina pa. Hilahin natin sila. Hindi man literal mong hahaltakin, hoy! Pandi ka. Pero yung idea na ng pagmamadali na atin ang sabihan ang mga tao bago pa mahuli ang lahat. Pero may caution ha, sa verse 23. At ang iba'y inyong iligtas, agawin ninyo sa apoy, kasi may 3 kategory yan eh. 22, nag-aalinlangan, turuan. 23, ang inyong iba'y iligtas, agawin sa apoy. Ito yung medyo, kumbaga sa kortinang nalingas. Uy! Nalingas na! Nakaano sa tungko. Haltakin mo. Parang si Errol, nabutas yung palda, napatusok dun sa insensong nilagay ko. Pero kung kita ko yung nalingas, hihilahin mo. Huwag yung palda, yung insenso. Okay. You pull it out of the fire. Naalala ko lang bigla. You pull it out. So tayo ganun din. May mga tao tayong kilalang napapahamak na talaga. You need to talk to them. Barkada mo, uy, para nabalita mo, nasa Mormon. Kausapin mo na agad. Napunta na sa EDD, sa INC, sa mga JW, you talk to them agad. Bago pa lumalim sila sa mali nilang aral. And last na, sabi rito sa 22, and some have compassion, making a difference. Kahit pa yun ay pinakamalma ng kulto, na membro ng kulto, may possibility maligtas pa rin yung mga yan. Yung binanggit kanina na Rommel ng mga heretic. Yung heresy, and even ng apostate, they have the possibility pa rin na maligtas. Pero may babala ang Bible ha. Pag kinausap niyo yung mga malma na talaga ang pagiging malalim sa maling doktrina, ito yung paalala ng Bible, kaapuotan ninyo pati ang damit na nalungisan ng laman. Ano ibig sabihin ng Brother Henry? Be careful sa pakikipag-usap din sa mga malalalim na, I'm talking to sa malalalim na sa mali. Ang sabi rito ay ganito, offer help, but at the same time, let not pity degenerate into connivance at their error. Your compassion is to be accompanied with fear of being defiled by them. Ito yung nangyayari ha. Nangyayari to. Kuya Henry, yung classmate ko, aakayin ko sa Panginoon.
Kasi nakakaawa, good intention. Mamaya ay you fall into a wrong relation. Babaptisin ko. Ililigtas ng pag-ibig. Yun yung babalae. Nasa kagustuhan mong humila, nang nasa sa baba, mahina ka, ikaw ang nahila niya, pababa. Kaya may pababalae ang Biblia. Kung gagawin mo yan, be sure you build up yourself first in the faith. Kasi pag ang hihilang nasa taas ay mahina, hila-hila yan ang nasa sa baba. Kaya may paalala. At ang parang treatment mo pa rin, may kasalanan itong taglay, medyo kawang ka. Tulad namin, we are teaching sa kulungan. Alam nyo ba, pagka natuturo ka sa kulungan ng matagal lagi, baka ma-absorb mo yung mga mali nilang nagagawa. Ano ibig sabihin ko? Yung parang okay din pala nakakulong eh. Nakain din eh. Ano kahit makapatay din kaya ng isa't alam ko na naman ang kultura. Naunawaan yun? Yung magiging yun ang iyong isip. Kaya be careful ha. Even in soul winning, we need to be careful. Okay? Baka inaakay mo palapit sa iyo, hindi sa Panginoon. Lastly, 24. Ngayon, paano ako tatatag, Kuya Henry? Ito ang maganda. Resting in the Savior. Now unto Him that is able, God is able, to keep you from falling. Who is able to keep us from falling? Hindi ikaw. Now unto Him, that's Jesus Christ, to keep you from falling today and to present you faultless in the future, sa Kanyang presensya of His glory with exceeding joy, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty and dominion and power, both now and forever. Amen. Tapos na rin tayo. Kasi tapos yung verse. Ang last point natin, how to rescue, rest in the Savior. Alam nyo, sa soul winning, lagi nating iaasahin sa Panginoon. Yes, itodo mo yung effort mo, but at the same time, yung hindi mo na kaya, yung iligtas siya, ang kaya ko magsalita sa tao. Ang kaya ko magbahagi ng tracts. Ang kaya ko mag-send ng mga message. Pero yung iligtas ang tao, I cannot do that. Let God do that. You rest in the Savior. Ang iyong isip na lang, Lord, paano? Baka ako yung maging apostate isang araw. Anong sasabihin mo? Lord, you are able to keep me from falling. Dahil ako'y natatakot din. Kasi a little learning is a dangerous thing. Okay? Kaya be careful. Tayong lahat. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father,